Magandang araw mga kaperaktikal! Nandito na naman kami para magbigay ng tips and guide para sa inyong tagumpay. Yun yung mga partner. Alamin natin, ano bang pinagkaiba ng assets at liabilities? Marami sa atin ang tinuturing na cellphone. May tuturing ba nating asset? O liabilities? Sa akin naman, parang parehas na, alanganin sa akin. Kasi parang sa tingin ko, ang dalawang word na yun is magkatulad lang. Asset Sa tingin at ko lang, ha? liabilities. Oo. Ayun, para malinawan tayo kung ano ba yung pinagkaiba ng Yes. asset at liabilities. Nandito ang ating laging kasama, ang ating financial expert at financial literacy advocate, Mr. Armand Benco. Sir, magandang araw. Magandang araw sa inyong dalawa at sa lahat ng ating tagapanood, tagapakinig. Kasi yung iba baka hindi nakatutok sa screen. Hindi naman kasi ako kagwapuhan na baka pinapakinggan lang. Sa inyong mga nakikinig, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo. At ito, partner, tatanong na agad natin kay Sir Armand, ano ba ang pinagkaiba ng asset at liabilities? Okay. Merong mga tawag financial statements na dapat meron ang isang individual, pamilya, kumpanya, miski na ang bansa. Ano itong mga financial statements na to? Unang-una, yung binanggit mo, yung topic natin ngayon. Statement of assets and liabilities. Yung iba, profit and loss or kaya income and expense statement. Yun yung pangalawa. Okay. Yung pangatlo, yung cash flow statement. So statement, listahan, kadalasan nakapapel o ngayon nga naka-computerized na ng may mga kinalaman sa pera. Doon muna tayo sa pag pinag-uusapan natin. Statement of assets and liabilities. Ito ang listahan kapag ikaw tinanong, pag kayo tinanong, magkano ka ba ngayon? Ang titingnan mo, hindi yung income and expense statement. Yung income and expense statement kasi, yung pumapasok na pera at yung lumalabas na pera. Yun ang income statement. Hindi nga sinasagot kung magkano ka ngayon. May cash ka ba? May pera ka ba kasalukuyan ngayon? Hindi yun sinasagot ng statement of assets and liabilities. Sinasagot yun ng cash flow statement. Maaaring meron akong income, meron akong pinaggastusan, pero wala akong cash ngayon. Paano na sabi yun? Kasi yung income na pumasok sa akin, nagastos ko na eh. So wala akong cash ngayon. Yung cash flow statement, yung cash na hawak ko ngayon, ngayong araw, ngayong oras, doon tinitingnan yon. Naalala nyo ba yung usapin natin ng money, income, wealth? Pera, kita, at yaman. Magkakaiba yan. Yung pera, yan yung cash flow. Yung income, yun yung income and expense statement. Yung yaman, yun yung assets and liabilities. Bakit ba sa assets and liabilities nasusukat kung gaano ka kayaman? Yung assets kasi minus liabilities, yun ang equals net worth. Kung ano ang iyong halaga. Mayaman ka ba o mahirap? So ano yung assets? Assets, kahit anong bagay na ikaw ang may-ari, na may halaga na pwedeng bilhin ng ibang tao. Kaya mo tinanong kanina, yung cellphone. Yung cellphone. Asset ba yun? Doon sa definition ng asset, bagay, ikaw ang may-ari, may halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao, asset siya. Ano naman ang liability? Liability, ito yung pinagkakautangan mo. Si Kim, kaya nag-alangan, Opo. teka, yung cellphone, nakita ko nakalista sa asset. Nalista ni Angelo eh. Sa'yo ba yung cellphone mo? May halaga ba yan? Kahit ngayon, may halaga ba yan? Meron. O, pwede ba yan bilhin ng ibang tao? Yeah. Yung cameraman natin, pwede ba yan bilhin yan? O, asset, ilalagay niya. Sabi ni Kim, teka, liability yung cellphone sa akin. Kasi binili ko, hinuhulugan ko pa ngayon. Yes, yun nga. Kaya liability. Kaya nag-alangan siya. Teka, parang pareho lang siya. Hindi po siya pareho. Okay. Ang nagkaya ka lang nalito, Kim, dahil yung pinagkakautangan mo, kailangan mong ilagay kung bakit ka may utang. Bakit ka may utang? Sa cellphone. Yes. Kaya ka nalito, pero dapat ang nilagay mo ron, kung credit card ang ginamit mo, katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan, Yes. kung bank credit card ang ginamit mo, Visa o Mastercard, yun ang nakalagay doon. Meron lang parenthesis o para ma-identify mo, itong 40,000 ko na utang dahil binili ko ng cellphone. O, yun. Pero ang talagang dapat na liability na sinulat mo, yung bangko, hindi yung cellphone. Ah, Okay. okay. So,
anong halaga ilalagay mo dun sa cellphone? Dun muna tayo kay karamihan ng mga millennial, yan ang unang asset eh. Di ba? Eh lalo na ang mga cellphone ngayon, iPhone, miski na yung mga Android, mga magkano, no? 20 mil? Yes. 30 mil? 100,000 piso? Taon-taon pa yan. Taon-taon pa. Estudyante pa ang ano. Estudyante. May cellphone na, may gadget, may pangalawang cellphone, may laptop. So, yan ang mga unang asset ng individual, eh, no? Ang ilalagay mo, asset, kung ano yung bagay, lagay mo yung tatak kung gusto mo para detalyado. Tapos ilalagay mo kung magkano bibilin sa'yo. Hindi kung magkano mo nabili. Halimbawa, nabili ni Angelo yung cellphone niya, 80 mil. Pero, di ba, tinanong natin kanina, ikaw may-ari? May halaga? Pwedeng bilhin ng ibang tao? Ilalagay mo lang na halaga ngayon kung magkano bibilin sa'yo. Ni Kim, halimbawa. Miski na 80,000 mo na nabili, kung bibilin niya lang ng 10,000, at sa iba, ganun lang din ang bilihan, 10,000 lang lalagay mo. Depreciated yung value. Oo, di ba? Lalo na tumatagal. Hindi naman tumataas ang value. Oo. Kaya nga sa mas malalim na usapin, kaya sa kung gusto mong yumaman, huwag ka basta bilhin ng asset. Bumili ka ng tinatawag nila earning or growing asset. Ano yan? Lupa. Yung unang-una nating pinag-usapan, nakakala tuloy ni Kim, ang galing-galing ko sa pera, yung pinag-usapan natin ng Bitcoin. Di ba? Yes, may po. binili akong 1,000 pesos worth of Bitcoin nung araw. Ang ngayon, ang halaga 3,000 na. Asset yun. Ako Opo. may-ari, may halaga, pwede mong bilhin, Ibenta, di ba? opo. Pwede kong bilhin, kahit ibenta kahit kanino. Yung 1,000 pesos ko noon, 3,000 ng benta ngayon. So sa listahan ko ng assets and liabilities, may nakalagay doon, cryptocurrency, Bitcoin, nakalagay kay, hindi ko sasabihin kasi Secret. hindi kayo nagsasponsor. Nilapitan na namin kayo kung anong wallet, di ba? Ang ilalagay kong halaga doon, hindi 1,000 kung magkano ko ang bili. Kung magkano ko mabebenta, 3,000. Kumpara doon sa example natin na cellphone ngayon. Ito, medyo mas malalim na nga na usapin tungkol sa paghawak ng pera. Yes. Kahit paano, bili ka ng mga asset na kahit paano naman tumataas ang halaga.